Tyra Lee Galasso, her Hernandez. Actually, yung kasama kayo ng pabakalan. Tapos, ako lang yung pinag-manage. Sorry. Nabigil sa mga lagi parang. Ayun. Tapos, dalawa na yung Erase Burger sa akin. Tapos may apat pa kaming naka-like. Kaso kita ng pasta. Ayun. Sa Mangkalay pa lang, may nakita na kaming Erase Burger. Ayun yung unang nakita ng Erase Burger. Tapos, kala ko nun, kala ko, parang sariling name nung may-ari. Hindi siya, kala ko hindi siya franchise. Tapos nakita ko siya sa, parang may nabukasan, nakita ko siya sa Facebook, may ads. Nandun yung Erase Burger sa ads. Ito talaga, may balak na mag-franchise. May balak na mag-franchise na burger. Yung, ano ngayon? Ay talaga yung balak na mag-franchise nung time na yun. Tapos ngayon nakita ko yung sa Mangkalay, kala ko sariling name niya. Tapos nakita ko kinabukasan sa ads sa Facebook na yung Erase Burger. Tapos yun na, sabi ko sa asawa ko na try natin to, ganyan. Pero hindi pa na, parang may dalawang isip pa kami kasi syempre bago pa lang, ganyan. So ang sabi namin ng asawa ko, ay di pa kami mag-asawa nun. Sabi namin, patapusin muna namin yung kasal namin kasi July yun eh. Then July after ng July 27, doon na kami nag-decide na itutuloy namin pag-franchise. Yun nga lang, July 30, ay August na yata kami nag-message ulit sa page ng Erase Burger. August noon, si Ma'am Ann yung kausap ko. Tumaas na yung, tumaas na yung franchise fee, yung parang deposit something sa Indaco, ganyan na. Tumaas na siya. Sabi ko nga, baka pwede yung una natin na pag-usapin yung gamitin na, yung kunin na namin. Tapos hindi nga doon. Tapos yun, nag-gano'n na kami, nag-franchise na kami. Ayun nga, kasi nga wala pa siyang, yung malaking franchise fee. Di katulad nung dapat nga namin yung ibang burger sa brand. Di katulad kasi nun, malaki na yung mga franchise fee nila. Tapos ito kay Migoy, parang nakita namin na paano na naman na siya, parang palakas na rin, ganyan. Kaya ayun, yun na yung kinuha namin na i-franchise, ng business partner. 1 year na. Best deal. Ayun, nadagdagan yung income namin sa business. Meron naman. Madami-dami na rin. Usually yung mga nakilala na nila yung mga kung anong company ng tracking, ganyan, kilala na nila. Una, yung nagpo-post kami sa Facebook ng mga posting sa Facebook. Tsaka yung mga, kinukuha ko yung mga nasa main page, pinopost ko pag sinisipag ako. Ayan. Ayun, huwag kayong matatakot na i-try yung bago. Kasi may chance na talagang magbo-boom naman talaga yon na
ayun, take the risk lang talaga. Ano talagang kailangan maganda talaga makahanap ng mapagkakatiwalaan na mga empleyado, na staff. Mapagkakatiwalaan, tsaka wag masyadong, bukod sa maging mabait tayo sa mga empleyado natin, sa staff, wag mo lang masyadong maging maluwag. Kasi kapag masyadong maluwag na, parang maabuso ka na ng mga staff. Pero dapat balance, maging mabait talaga sa mga staff para maging mabait din sila sa inyo. Ayun, ang ano ko naman sa kanila, kapag naman nakita ko na nag-okay yung sales, kapag nagmaganda yung performance nila, ayun, willing naman, hindi naman kami madamot. Talagang ano naman namin na tataasan namin yung salary nila. Tapos, hindi naman, yung kapag maluwag kami, basta magsabi lang sila na kailangan nila mag-cash advance, pinapayagan naman namin. Ayun nga yung kanina yung sinabi ko na dapat tayo, maging mabuti tayo sa mga staff natin. Para hindi tayo, ayun nga, ibabalik din nila sa ating kabutihan din. Yun nga lang, wag nga lang tayong masyadong maging maluwag sa kanila na hindi na natin chine-check, ganyan, or wag tayo masyadong maging maluwag sa kanila. Ano naman dito, tiyaga lang talaga na i-boost pa yung store sa Facebook, ganyan. Tapos, kasi umpisa kasi talaga malakas yung store. Hanggang sa minsan may time na mababa siya, tas tataas, gano'n. Kaya talagang tiyaga, walang sipag, tiyaga na kailangan maganda lang talaga yung pagpapaikot nung think positive. Maganda yung pagpapaikot nung pera, nung money management talaga.